sa ating pong Omnibus Election Code, ang lagi pong nakalagay of a registered voter. Sana ang magpa-file. Maganda po siguro, Madam Chair, ma-reflect po that a petition may be filed by a registered voter. The COMELEC may motu proprio or by a petition by a registered voter. So para po dalawang option. Either kami ang magmoto proprio dahil hindi naman po namin kilala lahat yung mga kandidato. Recently po, yung last election, 42,000 yung candidate sa buong Pilipinas. So hindi naman po namin kakilala kahit sa level ng munisipyo. So yung moto proprio, pag talaga pong obvious na alam naman natin na magkakapatid o mag-ama, mag-ina. Pero yung pong iba, dapat po sana by a registered vote, by motu proprio or by a registered voter, so that a registered voter can file a formal petition before the commission kasi baka kakilala nila yung mga nagpa-file. Ngayon po, yung pangalawa pong problem po namin is ano pong klase ang petisyon na dapat i-file. Doon po sa versions ng tatlong bills, magkakaiba po. Yung isa po, kay Senator Padilla, petition to disqualify. Yung pong kay Senator Ping Lacson, petition to disqualify. Yung pong kay Senator Pangilinan, petition to deny due course and or cancel candidacy. Ano po yung kaibahan po ng dalawang yon? Yung petition to disqualify po ay pwedeng i-file kahit up to the noon of election day. Yung pong petition to deny due course can be filed only at least 25 days from the date of the filing of the candidacy. Doon po sa petition to disqualify, pag na-disqualify yung kandidato, pwede po siyang palitan. Doon po sa petition to deny due course and or cancel candidacy, wala pong substitution. Doon po sa petition to disqualify, before the decision recently na Supreme Court, kapag po lumabas yung kaso after the election, ang uupo po by succession. Doon po sa petition to deny due course and or cancel candidacy, kapag po na-cancel ang candidacy after the election, hindi namin na-desisyonan before the election, ang uupo second placer. So, yun po. So, kung kami po ang tatanungin, maganda po siguro petition to deny due course and or cancel candidacy. Diyan po kahit po silent yung SK Reform Act, yung Republic Act 10742, ang ina-apply po namin cancellation of candidacy. Kasi po may period yun, may prohibition, hindi po yung hanggang sa hanggang sa araw na election pwede mag-file ng petition. So yun po yung isa sa mga kaibahan. Ngayon po, yung sa tinatawag naman pong effect sa votes, Madam Chair, Your Honor, may recent decision po kasi ang Supreme Court. Sabi po ng Supreme Court sa Maungadatu versus the COMELEC na inaabando na po yung doktrina ng second placer. Yung po kasing nakalagay doon sa panukalang batas ay ang effect daw po, votes for disqualified candidates are not counted. Sabi po naman ng Senator Ping Lacson, counted po. Not counted din po. Sabi naman po, relies on the effect of the COC for cancellation. Ang problem po natin, sa kasalukuyan, hindi na po maa-apply yung second placer rule. Ang maa-apply na po, whether disqualification or cancellation ang na-file, ang uupo na po by succession. Although, bilang caveat lang po, subject pa po sa kasalukuyan sa motion for reconsideration, yung resolution ng Supreme Court. But in the meantime, the present resolution is, ang uupo na po ay by succession. Hindi na po. So yan lang po yung gusto namin maklarify. First, ito ba ay dapat petition to disqualify or petition to deny due course? Ang amin po sana suggestion, kung magkakaroon ng TWG, it should be petition to deny due course para may period lang po. Number two, kung sakasakali po yung effect, then we have to follow the doctrine laid down by the Supreme Court in the case of Maungadatu versus COMELEC. Isa pa pong punto, Madam Chair, kung inyo pong mamarapatin, hindi po kasi naisama, ang naisama po yung kay Senator Ping Lacson ay yung extreme scope kay Senator Ping po, province and city. Doon po sa dalawa, nationwide. So medyo yun lang po yung aming isang, ito po decision talaga ng Kongreso na kung pang national and local, at mukha po hindi po naisama rin yung barangay. Yung relationship sa barangay, at saka po yung sa regional.
kasi po meron po tayo ngayon na regional parliament. And therefore, ine-elect din po yung mga magkakaroon nga po tayo election sa October 13, ine-elect po, mukhang hindi po nakasama sa tatlong versions, yung regional parliament, including the nominees of the political parties in the region or the parliamentary legislative district members na i-elect po sa parliament. So siguro po maganda para naman po na maisama rin sila. Kasi po yung mismong prohibition sa political dynasty sa Bangsamoro, para sa kanila lang po yon. Para lang doon sa miyembro ng parliament. Pero it does not extend. And remember po, Madam Chair, Your Honor, na ang election po sa parliament ay separate sa election ng national and local. Nag-election po tayo nito nakaraang May 12 sa national and local, sa mga governors, vice governors hanggang sangguniang bayan. Mag-election po naman tayo ngayong October 13 para sa members ng parliament, parliamentary district at saka po political parties. Mukha pong hindi na isama yung sa region. And therefore, baka po pwede mapag-isipan na kung sakali lang gagawa po tayo, may kasama yung region or barangay and or yung SK kung sakali po. Dahil hindi po synchronize ang election eh. Katulad po sa barangay ngayon, ang susunod na election natin, kung magtutuloy-tuloy yung law, ay sa 2030 na po. Samantalang yung election po sa national ay sa 2028 naman po. So hindi synchronized and therefore hindi magkakaroon ng simultaneous filing. What is the effect kung merong isang barangay chairman tapos tumatakbo kapatid niya sa mayor? O kaya naman po merong SK chairman tapos tumatakbo ngayon na miyembro ng parliament. Papaano po yung ganung klase? Hindi po siya na-cover doon sa tatlong versions ng bill po. Napakalawak po nung naging sagot nyo sa follow-up question ko kanina. But which I do, and the committee does appreciate very much, Chair. Maraming babalikan dyan. Just the very last, kahit mamaya na po natin balikan in the hearing, napaisip po ako na kung itong pinag-uusapan natin na anti-dynasty law ay sasaklaw din pala sa Bangsamoro. Kasi kanina nabanggit nyo rin po, meron po silang Bangsamoro electoral code. Opo. Pero mukhang may implication sa presentation nyo na pati yung elections at yung anti-political dynasty efforts sa Bangsamoro ay masasaklaw din ito. So I think we can go back to that later. Pero kanina po kasi I was asking Madam Chairperson. Yes, Minority Leader. Baka lang mawala sa usapan eh. So in your proposals, Chairman George, what happens if hindi na-disqualify, walang nag-file ng petition or hindi natuklasan ng COMELEC until after the elections? Na meron palang violation sa, let's say, certain degree of consanguinity. In your proposal, what happens? Kung sakali po, Madam Chair, Your Honor, nangyari po ito sa Tarlac na COMELEC at motu proprio. Wala po kaming power to motu proprio because sabi po ng Korte Suprema in case of age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy. Kunyari po isasama natin itong political dynasty. Hindi po kami pwede mag-motu proprio. Makakatakbo siya, walang nag-file ng disqualification, walang nag-file ng cancellation, and therefore mapoproclaim po namin yun. No choice po kami. Even on the assumption, Madam Chair, Your Honor, na alam namin na mukhang related itong dalawa, kung wala pong magpapal, wala kami magagawa. So ano po mangyayari? Makakaupo po, Madam Chair, Your Honor, yung pong naturang kandidato, and the only remedy after that is either to file a formal petition for quo warranto by the losing candidate or a formal petition for quo warranto by the Solicitor General. Yung pong petition for quo warranto by the losing candidate, pwede niyang i-file 10 days after the election. Samantalang, Your Honor, Madam Chair, yun naman pong petition for quo warranto na pinafile ng Solgen from the date of the discovery ng mismong relationship, pwede pong ma-file. In which case, pag natanggal, ang uupo po katulad na nangyari sa Bamban Tarlac, succession. Sa quo warranto po, ang pinapaupo nila doon ay yung pong natalo. Kasi yun po yung basis ng petition. Okay, thank you. Thank you, Minority Leader. So, balikan ko nga po yung
yung sinagot nyo kung papaano minomonitor at ini-enforce yung anti-dynasty provision, particular dun sa SK Reform and Empowerment Law. And then bago, kinabit nyo po dun sa comments dun sa tatlong bill. So sa ngayon po, hindi nakakapag-motu proprio ang COMELEC, kaya rekomendasyon po ninyo na dun sa ating TWG explicitly i-provide for po iyon. Yes po, Madam Chair, kasi po may mga instances na lalo national candidates. Siyempre po alam naman ni COMELEC and we cannot deny that fact. Alam namin kung sino po yung magkakapatid, sino po yung mag-ama, sino po yung mag-ina, sino po yung talagang related na maglolo. And therefore, masisisi po kami ng publiko kung bakit alam nyo namang related pagkatapos hindi nyo pinailan. O kung sakali mang talaga pong hindi naman namin alam yung relationship, whether illegitimate yung relationship or legitimate yung relationship, then in that case, a registered voter should be allowed to file the formal petition before the COMELEC. And then, meron na po kayong at least 2 rekomendasyon para dun sa i-consolidate na bills namin regarding yung dapat, ang mas favored nyo among the 3 bills, yung petition to deny due course leading to cancellation of candidacy. And then pangalawa, yung pagsunod sa ruling ng Korte Suprema sa Mangudadatu versus COMELEC. Yes po, Madam Chair. Yung pangatlo po, if I may add po, yung tungkol sa simultaneous filing rule. Paano po kung may 4 na magkakapatid na sabay-sabay nag-file? So, ang tanong po, lahat po ba ng candidacies ng 4 ay baliwala? O merong isang matitira na doon sa 4? Kasi siyempre po hindi pa pwedeng walang matitira dahil we are depriving naman po of the opportunity for public office yung isang pamilya na merong isang gustong patakbuhin. Ang problem po natin naman, may mga pamilya na maaaring hindi magkakasundo. So magpa-file mo para lang po unahan. Ang proposal po ni Senator Pangilinan, pagka nagkaroon ng ganyan and they must agree kaninong COC ang mag-stand. Pagka hindi po nag-agree, sabi po niya all void yung candidacy. Silent po si Senator ang provision ang kay Senator Ping Lacson. Ang sabi naman po ni Senator Padilla, yung unang nag-file ng candidacy ang mag-stand at yung subsequent filing yung po lahat yung void. Pero ang problem po natin, magdepende po kung magkakatulad na bayan. Paano po kung magkakaiba yung bayan? So somebody will have to file and the COMELEC will have to determine nag-file sa Masbate, nag-file sa Bulacan. Aalamin po namin sino ang nag-file ng una at sino ang nag-file ng huli. Yes, Minority Leader. Parang nahilo ako dun sa sinabi niyo paano nag-file sa ibang bayan, Is that covered by the proposal of anti-political dynasty? If let's say the father is running for mayor in Masbate and the wife is running for mayor in Pasig. Madam Chair, Your Honor. Kasama ba yun? Yung 2 pong bills ay nationwide po yung coverage. Yung kay Senator Ping Lacson po, province and city po. So yun po yung isa lang din po na kinakailangan. Yes, province and city, probably the city inside the province. Yes, Madam but Chair. not different provinces. Doon po sa 2 bills. The example you were giving, I think, is what? Within the province? Ganun po ba? Or within one position? One position lang ang tinatakbuhan? Lumalabas po, Madam Chair, Your Honor, magkakaiba po kasi yung version ng 3. Kaya po sa part ng COMELEC, it will have to depend on Congress po talaga. We cannot interfere. Yung po talaga ang controversial, whether it should be limited only to a single position, to different position within the same province, including the city within the province, or it should include nationwide, meaning po may tumatakbo sa national, pagkatapos may tumatakbo sa local, as to whether that should likewise be included. Yung po yung isa rin po sa pagkakaiba ng 3 versions, Madam Chair, Your Honor. Kasi what we want you to study and review also is that we might be defeating the real purpose. Like, for example,